Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise. At kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte, alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at pagsalakay sa Malacanang Palace na mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte, pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. All systems go na sa hearing na isasagawa ng House Committee on Justice bukas sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Madriaga, may grand plan to oust and even assassinate the President. May kumakalat na handwritten letter from Ramil Madriaga at mabibigat ang mga nire-reveal dito. Kung totoo ang mga nakasulat dito, grabe ito. Ayon sa sulat, may plano na noon pa na para patalsikin si BBM. Isabotage ang kanyang administration, ipa-impeach siya, at worst case, ipa-assassinate siya. Ang pinaka-core ng allegation sa sulat na ito ay bago pa raw mag-eleksyon, may plano na raw ang mga Duterte na kunin ang Malacanang. Ayon sa sulat, papaupuin lang daw si BBM bilang presidente hanggang 2025. Tapos noon, gagawa na sila ng mga hakbang para mapalitan siya at si VP Sara ang pumalit bilang Pangulo. May mga plano raw na pahinain ang presidency ni BBM. Gigibain ang tiwala sa kanyang pamumuno, sisirain ang kanyang administrasyon, at gumagawa ng mga galaw na magtutulak sa impeachment or tuluyang magpapagsak sa gobyerno. Pero ito ang pinakamabigat sa lahat. Ayon sa sulat, kung hindi raw kusang bibitaw si BBM, pwede raw gamitin ang mas marahas at mga mas delikadong paraan para paalisin siya. Kabilang dito, assassination. Hindi lang yon. May mga binabanggit pa ang sulat tungkol sa pagpatay sa ilang government officials para raw magsimula ang kaguluhan, lumawak ang civil unrest at mabuo ang kondisyon para mapatalsik ang isang nakaupong Pangulo. Grabe ang mga allegations na to. Kung ibang tao ang inaakusahan dito, baka sabihin kong sobrang far-fetched ito, parang gawa-gawang conspiracy theory lang. Pero kapag titignan mo ang mga naging kilos nila at mga pahayag nila sa mga pangyayari na nangyari, no? Hindi pwedeng basta-basta i-dismiss na possibility na ito. Ang mga nakasulat dito, pwedeng totoo talaga. Lalo na kung isasama mo pa ang mga naging pahayag ni Inday na may kinausap na daw siya noon na mag-assassinate kay BBM.
Kaya hindi ito maliit na bagay. These revelations about impeachment, destabilization, civil unrest, at assassination, sobrang lalim yan. Kung may katotohanan ito, even the smallest part, napakabigat ng implication nito sa ating bansa.